ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilaya namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos
at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo,
Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro ng Betania. Tatlong mga banal, magkakapatid, at sila'y mga matalik na kaibigan ni Jesus Nazareno. Tuwing pupunta sa Jerusalem, si Jesus, dumadaan siya sa Betania, sa bahay ni na San Lazaro, Marta at Maria, upang magpahinga, upang magpalakas at makipagkwentuhan at makasama sila. Isang katangi-tanging biyaya. Siguro kung iba sa atin, isa yon sa ikagagalak natin. Biruin mo kung sa bahay ninyo hihinto si Jesus upang magpahinga, makikain, at makipagkwentuhan. At ito ang nangyari sa pamilyang ito, sa mga magkakapatid na ito. Kaya't masasabi natin, kung merong katangian sila yung pamilyang nagpatuloy kay Jesus. Naalala po ninyo, nung ipapanganak pa lang si Jesus, walang nagpatuloy kay Maria at kay Jose. Kaya nga, ipinanganak siya sa sabsaban. At nung namatay si Jesus, wala rin siya sariling libingan. Si Jose ng Arimatea ang nagpahiram ng kanyang libingan. Kaya nga, sabi rin ng Panginoon, buti pa ang mga ibon, ang mga hayop, merong pugad at lungga, ngunit ang anak ng tao, walang sariling masisilungan. Kaya nga, ang mga magkakapatid na ito ay may pambihirang biyayang tinanggap. Sila ang pamilyang nagpatuloy kay Jesus Nazareno. At ito rin ay paanyaya sa ating lahat. Patuloyin natin si Jesus Nazareno. Gaya ni Marta, siyang nagpatuloy kay Jesus Nazareno sa tahanan. Kaya nga abalang-abala siya sa paglilingkod kay Jesus. Pinapatuloy natin si Jesus sa ating buhay kung tayo'y naglilingkod sa ating kapwa, lalo na ngayong panahon na marami ang nangangailangan, marami ang dumadaan sa pagsubok. Pinapatuloy natin si Jesus sa ating paglilingkod, katulad ni Marta. Pinapatuloy din natin si Jesus sa ating pakikinig. Si Maria ng Betania, ang laging taguri sa kanya, nasa paanan ni Jesus. Sa mga Hudyo, kapag ikay nasa paanan, ibig sabihin nun, ikay disipulo, mag-aaral, na nakikinig, ninanamnam, inuunawa, upang maging bahagi ng buhay ang sinasabi ng guro. Patuloyin natin si Jesus sa pakikinig natin sa kanyang salita, sa pagsasabuhay natin sa kanyang salita. At dahil
pinatuloy ng magkakapatid na ito sa buhay, sa bahay nila si Jesus. Si Lazaro, nang dumating ang panahon, siya'y tinawag ni Jesus. Matatandaan po ninyo sa pasimula ng Ebanghelyo, namatay si Lazaro. Kaya nakita nyo rin, kahit kaibigan sila ni Jesus sa Nazareno, hindi sila nawalan din ng problema. Namatayan din sila. Kung matatandaan nyo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, parang nagkaaway pa yung magkapatid, si Marta at si Maria. Kaya nga isinumbong pa ni Marta si Maria kay Jesus. Nakita nyo kanina, nung namatay na si Lazaro, dumating si Jesus. Ngayon naman, parang baliktad, si Marta naman ang parang bida. Si Maria nagpaiwan sa bahay, parang nagtampo kay Jesus. Ang sumalubong lang kay Jesus, si Marta. Dito nyo nakikita, walang perpektong pamilya. Sila na yung kaibigan ni Jesus sa Nazareno, pero dumaan din sila. May tampuhan, may di pagkakaunawaan, may karamdaman, may kamatayan. Kaya, bagamat sila'y malapit kay Jesus sa Nazareno, malapit din sila sa krus. Kaya nga, bagamat marami silang pinagdaanan, pinatuloy pa rin nila si Jesus sa kanilang bahay at buhay. Nakinig pa rin sila, sumunod pa rin sila. Kaya nga, si Lazaro, nung siya'y namatay na, nung siya'y tinawag ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Nakita niyo po yun, patay na si Lazaro, sumunod pa rin siya kay Jesus. Kaya siya nabuhay na maguli. Siguro ganun mga kapatid. Lahat tayo mamamatay. Pero siguro yung muling mabubuhay, yung magigising sa huling panahon, yun yung mga sumunod kay Jesus sa Nazareno. Kung ngayon hindi tayo nakikinig sa Kanya, hindi tayo nagpapatuloy sa Kanya, hindi tayo sumusunod sa Kanya, sa kabilang buhay, humihiyaw na si Jesus, tulog pa rin tayo. Hindi tayo magigising. Hindi tayo mabubuhay na maguli. Bakit? Nung buhay nga tayo, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Magandang aral ang ipinakita sa atin din ni Lazaro. Kaya siya nakabangon, nabuhay na maguli, dahil simulat sa pool pa lang, nakikinig na siya at sumusunod na siya kay Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. Ang sino mang nagpatuloy sa akin, siya naman ang tutuloy sa aking kaharian sa langit. Kaya't sa misang ito ipagdasal natin, hilingin natin ang tulong, magpaturo tayo kay Maria, Marta at Lazaro ng Betanya, ang pamilyang nagpatuloy kay Jesus sa Nazareno. Tulungan at turuan nila tayong patuloyin si Jesus upang sa huli, tayo naman ang patuloyin ni Jesus sa tahanan ng Ama. Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa kapistahang ito ng mga kaibigan ni Jesucristo, ang magkakapatid na Marta, Lazaro at Maria ng Betanya, lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang ating tugon. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan,
naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga pinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay, naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betanya. Mawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo lahat. Upo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglingkod ay kalugdan mo sa ikararangal na mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyo'y kabutihay, lagi mong pinalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lazaro, Santa Marta, Santa Maria ng Betania, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating buhay at muling pagkabuhay. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit na mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon pa man ay may nagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Patuloy tayong tumatanggap sapagkat patuloy tayong namamahagi at salamat po, hindi tayo nag-aantay muna ng bagyo o sakuna. Tuwi na ang ating pagbibigay, kaya naman mabilis tayong nakatutugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Katulad ni Lazaro, Marta at Maria ng Betanya, ang nagpapatuloy, nakikinig,
at sumusunod kay Jesus Nazareno ang siyang mabubuhay ng walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.